Okay, so sa mga nagme-message po ng mga kamami ko, Ate Tipid Tips, ano po yung maninegosyo ngayong malapit na po ang pasukan. Kaya ngayon, ang negosyo idea po natin, gumawa po tayo ng sisig burger at ito po ay idea sa buy one take one. Kasi 'di ba kapag buy one take one, matunog sa mga customer natin na mas affordable. So kung ganon, mas posible po na mas lumakas po yung ating sisig burger. Kaya panoorin niyo po hanggang dulo kasi bukod sa idea kung paano po gagawin itong sisig burger na buy one take one, halaga din po yung pinakang costing po natin dito. Kung meron nga po ba tayong tutubuin kapag binay one take one po natin, ito pong ating sisig burger. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po na. Karne na gagamitin po natin ay pakukuluan po muna natin. So ito pinakuluan ko na po para hindi lamang po ganun kahaba yung video po natin. Kasi sa mga nakaraan po nating video, nagawa na din po natin yon. So, pinakuluan ko lamang po ito sa asin, paminta, bawang, at sibuyas. Sa pag ilalaga po natin ito, hindi po ganun kalambot, hindi rin naman po ganun katigas. Yung tama lamang po. Pag tinusok yung laman at saka yung balat, dapat lumulubog po kaagad yon. Kasi kapag napasobra naman po tayo sa lambot, so mahihirapan tayo sa pagpiprito. And syempre, bababa yung timbang ng ating pong pork. Kumbaga, kukupis. So ngayon, sigurado tatanong nyo, Ate Tipid Tips, anong parte po ng baboy ang gagamitin po ninyo? Pwede po tayong gumamit ng liempo, pwede po ang kasim, o jokes po yung gagamitin po natin kasi mas affordable po ito. Ito po ay batok ng baboy. So kalimitan, nabibili po ito sa mga supermarket. Ito sa supermarket ko po nabili. And then meron din naman po sa meat shop. Meron din naman kung talagang seseryosohin natin to, magtanong tayo sa meat shop kung saan mas makakamura, kung ilang kilo yung minimum o kaya naman po ay per box. So, nagpainit na po tayo dito ng oil para ipiprito na lamang po natin. Okay, so dahil hindi po natin na-drain itong panlitsong kawali, so aasahan po natin na magtatalabsikan po yan. Gagamit lamang po tayo ng shield dito para hindi po tayo matalabsikan, di ba? Araw-araw kami nagpiprito, araw-araw din kami nagsishield kapag magpiprito. So, ang inuuna kong prituhin ay yung balat. Yung ating pork, pinahati-hati po natin yan na medyo malaki para mas mabilis pong lumambot. Kasi kapag isang buo, medyo matagal. Malambot na yung mga gilid, tapos yung gitna is matigas pa. Then mamaya hindi na din po yan magtatalabsikan kasi kumbaga yung pinaka water content po ng ating pork is nawala na. Sumama na siya dun sa mantika and then nag-evaporate. Yung pinakang tips ko sa inyo, kapag ipiprito po natin, mahinang apoy po lamang para mas malutong at maganda po yung luto. Babalikan po natin ito mamaya kapag babalik na rin na po natin. Punta tayo ng dirty kitchen kasi naubusan ng gas dun sa pinagbibidyohan ko. Iprituhin ko lang yan and then magbabalik tayo. So kapag ganyang nawala na yung water content, nabalibaligtad na po natin yan, so hindi na siya talaga tatalabsi. So kung nakukulangan kayo sa lutong, so i-double fry pa po natin. Okay, so naprito na po natin ito at hindi na po natin ito dinoble fry dahil talagang malutong na po ito. Tingnan nyo naman yung balat. Ibig sabihin, crispy yung pagkakaluto po ng lechong kawali. Kasi yung ating 1 kilong baboy na hilaw na karne, noong nalaga na, noong naprito na po natin, ang naging timbang po ay 693 grams. Gagayatin ko na po ito ng pangsisig, ito pong ating lechong kawali. Pwedeng itong kalahati, pwede natin gawing sisig burger, at yung kalahati naman po ay sisig na ulamin. Diba? May option tayo. Tignan po yung ating lechong kawali. So, hindi na po natin ginayat lahat. Kalahati lamang po nung naluto na po natin. So, ito ay nasa 340 something. Ganon. Kapag napagayat na po natin yan ng ganyang kalalaki, kaliliit, so, lulutuin na po natin ito. So, ang sunod na po natin gagawin, lulutuin na po natin itong ating pong sisig. So, estimate mga 2 tablespoon lamang po yan. Pero, bago po natin gawain yung ating pong sisig, ika-caramelize natin yung ating sibuyas, pero hindi naman po natin lalagyan ng sugar. Optional po lamang kung ayaw natin gawain, pwedeng i-skip na po natin ito. Kahit anong burger na tinda natin, pwede po natin itong ilagay.
Pwede rin naman na magpakulo muna kayo ng oil tapos saka po natin ilagay yung sibuyas. At kung gusto nyo naman ng spicy, pwedeng maglagay na din po tayo dito ng peanut processor po nating chiling labuyo. Malalaman nyo din na okay na, bukod sa medyo brown na siya, mabango din po itong ating onion. So, isasalin ko lang ulit ito sa isang lagayan. At lutuin na po natin yung ating pong sisig. Lutuin. So, maglagay lang tayo dyan ng kaunting oil. Ilagay na din po natin itong sibuyas. Bali dito, ang ginagawa ko, mas dumami pa yung ating sisig na palaman. Kung ano sukat ng karne, katulad ngayon 340 grams. So yung ilalagay ko na sibuyas is 300 grams din. So kapag nahalo na po natin ng mabuti, sunod-sunod na po ang ingredients dyan na ilalagay po natin. So base dito sa 300 grams na luto ng karne, lagay tayo dyan ng 1 teaspoon ng paminta. Maglalagay po tayo dyan ng 2 tablespoon ng Knorr liquid seasoning. Tapos 2 tablespoon din po ng oyster sauce. Sisig na sisig ang amoy. Gusto nyo nang lagyan ng egg, pwede. So kung gusto nyo na din lagyan ng sili, pwede na. Pero kung pang business, hindi siya advisable na lagyan na po natin ng sili kasi hindi natin maiiwasan na merong tao talaga, diba, na ayaw ng maanghang. So, mas better na nakabukod yung spicy na gagamitin po natin. Oh, wala pa yata 3 minutes. Luto na po kaagad ito. Diba? So, dahil okay na yung ating sisig, isinalin ko na sa isang lagayan. And then, tinimbang ko na din po ito. Para sa costing, hindi po tayo mahihirapan. At ang naging timbang po nito ay 500 grams mahigit. Kasi gawa po ng ating onion na inilagay. Okay, so dahil by one take one yung idea natin dito, 2 buns yung ipapainit po natin. Yung atin pong onion na niluto. Tapos, pang 1 tablespoon yung inilagay po natin dyan. So, yung sisig na palaman po natin, lalagay lamang po tayo ng 1 tablespoon ng sisig. Siksik po dapat at tumitimbang po yon ng 15 grams. Burger dressing yung ginamit po natin dito at pwede rin naman pong plain. Tatanungin nyo din po si customer kung lalagyan na po ng hot sauce. Siyempre, yung packaging, importante din dito. So, pwedeng ilagay lang natin sa supot. Yan, pwede rin naman po sa spaghetti box. Tapos dito, pwede tayo din magsama ng pipino, repolyo, lettuce, diba? Parang burger na talaga siya. Ay titikman na po natin itong ating sisig burger. Kung may i-recommenda ko nga po ba sa inyo na itinda po natin ito, lalo na po ngayon na malapit na po ang pasukan, di ba? So ito yung ating burger. So panalo yung lasa nito mga katipid tips, ang sarap. At yung onion na kinaramelize po natin, lasang-lasa po yun dito. So, isa din siya sa nagpasarap, pero optional naman po yun. Kung ayaw nyo maglagay, o kaya naman, pwedeng add-ons yung gawin po natin dito. At mas masarap po talaga ito kung meron pong hot sauce. So, overall, mga katipid tips, pwede po natin itong negosyohin. Lalo na, di ba, ngayong magpapasukan, ayan sa mga kananay ko, nagre-request ng pwede po nilang itinda. So, itong sisig burger, may re-recommend ko din po sa inyo. Hindi man sa school, kahit sa bahay, pwede po natin itong simulan. Basta sasamahan lamang po natin ito ng sipag at diskarte. So, hindi po imposible na kumita po tayo dito sa sisig burger. Okay, so, ngayon na magiging tanong, titipid tips, magkano po ang magiging bentahan? So, ngayon, mag-costing na po tayo. So, yung costing na gagawin po natin costing pa rin po yun dito sa lugar po namin at base po sa pagkakabili ko. So, yung 1 kilong Joes na ginamit po natin, 220 pesos po yon sa supermarket ang 1 kilo. Para hindi lamang po ganun kahaba yung video po natin at hindi rin po kayo malito. Yung presyo na 220 kada 1 kilo sa hilaw, mag-add po tayo na ng 100 pesos para po sa pagpapalambot. Nandun na din po yung pagpiprito po natin. Nandun na din po yung inilagay po nating mga pampalasa na tigkakaunti sa 1 kilo. Yung 100 pesos, pasok na po yon. So, imagine niyo na lamang po, halimbawa kung minimum magpapalambot tayo, magluluto tayo ng 10 kilos, meron tayong 1,000 pesos para sa gas,
sa labor po natin, sa kaunting pampalasa. So, ayun po yon. So, mas makakamura kapag maramihan na po yung gagawain po natin. And so, ngayon, ang magiging puhunan po natin kada isang kilo ng juice ay 320 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa dalawa dahil hinati po natin yung atin pong lechong kawali. Okay? So, kung lahat niluto po natin, so yung 320, doon po natin tutuusin. So, kanina kung natatandaan nyo, nung naluto na po natin ito, tinimbang ko po para hindi po tayo mahirapan sa costing. So, 500 grams po mahigit. Pero tutuusin na lamang po natin sa 500 para meron po tayong pag-a-adjustan. Ngayon, i-divide po natin sa 1 tablespoon or tumitimbang po ng 15 grams. Pero kung gusto nyo nagdagdagan yung ipapalaman po natin, so tutuusin na lamang po natin sa dami base ng inilagay po natin palaman. At kapag i-divide po natin yon sa 500 grams, ang kakalabasan po nun, makakakuha po tayo ng 33 na order dito sa niluto po natin. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada 1 tablespoon, so i-divide po natin sa 160 pesos na puhunan sa kalahati. At ang kakalabasan po nun, 4.84 po yung pinakang puhunan po kada 1 tablespoon. Tuusin na po natin kung magkano po ang puhunan po kada isang burger. Yung ipinalaman po natin na 1 tablespoon, 4.84. So, sabihin na lamang po natin na 5 pesos. Once na ginamit po natin, 35 pesos po ang 6 na piraso, 6 pesos. Tandaan nyo, naglagay din tayo dyan ng onion na niluto po natin. So, sabihin na po natin na 2 pesos po yung pinakang puhunan. So, kung hindi tayo maglalagay, less na po yon sa pinakang puhunan po natin. Maglalagay tayo dyan ng dressing, lalagay din tayo ng hot sauce. Pero tatanungin nyo si customer kung gusto ba na may hot sauce o wala. Diba? Kung ayaw nila, so mas makakatipid po tayo. Ang total na naging puhunan po kada isang sisig burger ay 15 pesos. Per piece natin ititinda, pwedeng 25 pesos. Iya po sabay 1 take 1. So, yung 15 pesos na puhunan, i-times 2 po natin. May puhunan na 30 pesos. Ngayon, mag-plus po tayo ng 3 pesos para sa packaging na gagamitin po natin. Ilang 2 pesos po ang isang peraso. Pero sabihin na po natin na 3 pesos po sa pinakang packaging po natin. Kasi diba, kapag tinake out po ito po ay ipa-plastic pa. Kaya puhunan po natin, kada isang sisig burger na buy 1 take 1, 33 pesos. Pwede nating ibenta ng 50 to 60 pesos. Pero ako, tutuusin ko po sa 50 pesos. Ngayon, kapag 50 pesos po yung bentahan po nito, tutubo po tayo ng 17 pesos po kada isang order. So, hindi na masama mga katipid tips. Kasi kapag buy 1 take 1, so less pagod, less sa painit sa gas. Baga, halimbawa, makalimang order lang tayo, mas may bagay na po yung pinakantubo po natin kesa sa paisa-isa. Ngayon, para meron lamang po tayong idea kung mapapaubos po natin itong niluto po natin, so makakakuha tayo dito ng 33 na order, di ba? Ngayon, kapag ginawa po natin yung buy 1 take 1, makakakuha po tayo dito ng 16 na order. So, i-times po natin sa 17 pesos na tubo po natin. Ang kalabasan po ng 272 pesos po ang posible po natin tubuin dito sa kalahati lamang po na ginawa po natin. Kung 1 kilo po yung ginawa po natin at mapapaubos po natin to, so estimate tutubo po tayo ng 500 pesos po sa 1 kilo. So, hindi na masama mga katipid tips at malaki na din po yung posible po nating tubuin. Basta dito, sinamahan po natin ng sipag, tiyaga at consistent, so hindi po imposible na kitain po natin yung ganong halaga. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. So, kita-kits po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!